Kung gusto mong updated ka sa lahat ng bagong videos, click na ang subscribe button at notification bell. Kumusta ulit mga ka-Spookify? Nagkakatensyon sa unang bahagi pa lang ng kwento. Pati mga avid readers nagkatensyon din. Peace lang ang lahat. At pag nag-comment kayo, dapat on topic. No negative comments please. Okay, simulan na natin ang karugtong ng kwento. Hindi ko nagustuhan yung sinabi ni Roosevelt sa akin. Nakukunin niya ang anak namin na maharlikang diwata at aanakan pa niya si partner. Para akong sinilaban nung marinig ko ang pambabastos niyang sinabi sa akin. Pawihan mo yung sinabi mo. Kung ayaw mong balian kita ng buto. Mahina pero nanggigigil na ako na sapakin siya. Ayaw ko kasing marinig ng pamilya ni Nabadi na nagkakainitan na kami ni Roosevelt. Mataas ang respeto ko sa pamilya ng partner ko. Ayaw kong makita nilang may nakakaaway ako. Kaya nagtitimpi lang ako kahit gusto ko na magpakawala ng galit sa kaharap ko. Bakit ko naman babawiin? Hangal ka ba puting tupa? Sanay akong gumawa ng kasamaan. At ikaw kaibigan, malaki na atraso mo sa aming mga kasamahan na sumasamba sa aking ama. Ayoko sana tumapak dito sa lupa dahil may mga alagad naman kami nagdilibot sa buong sulok ng mundo na nagsusulsol sa mga tao na gumawa ng kasamaan. Hindi man nila nakikita pero sinusunod pa rin nila dahil mga sakim kayong mga tao. Pero ikaw kaibigan, nakikialam pa sa aming mga kasamahan. Bakit di ka tumulad sa ibang kasamahan mo na enjoyin ang buhay at huwag na magpakabanal? Di ka rin naman magiging santo eh. At huwag mong balakin na dasalan ako. Dahil kaya kong dasalin ang mga dasal nyo, sabi ni Roosevelt sa akin, na nang iinis lalo sa akin. Bigla niyang dinasalang dasal na Latin kaso pabaliktad. Hindi na ako nakagalaw. Namamanid ang lahat ng katawan ko. Parang tumigil ang oras. Hindi ko na marinig ang paligid. Ang mga boses ng mga kasama ko, tanging boses na lang ni Roosevelt ang akin naririnig. Matapos niya banggitin ang pabaliktad na dasal, tumawa siya na tawa ng isang demonyo. Nararamdaman mo na ba puting tupa? Anong pakiramdam nang binabalikan ka na ng pagkakapakialamero mo? Huwag mo nang tangkain mag-isip ng dasal, baliwala yan. Kaya kitang patayin harap-harapan sa pamilya mo. Pero hindi ko pa gagawin yun dahil pahihirapan ko pa kayo. Idadamay ko ang buong pamilya mo at ang mga pamilyang kasama mo. At para sa iyong kaalaman, ito ang iyong kabayaran. Ikaw na nakakakita ng mga alagad namin sa kadiliman at iyong kinakalaban at tinatapos mo basta-basta. Pasalamat ka dahil sa lahat ng laban mo ay hindi ako nakikialam. Pero ngayon, maniningil na ako sa iyo. Pero huwag kang mag-alala kaibigan. Uunahin ko ang mahal mo. Magdudulot ako sa inyo ng perwisyo. Idadamay ko na rin yung anak mo. Kahit may dugo pa yung engkanto, papahirapan ko para maramdaman mo ang sakit na unti-unti kong kukunin sa iyo. Pero bibigyan kita ng partida. Masasaktan mo lang ako kapag nahawakan mo ko. Kaya nga nakadistansya lang tayo sa isa't isa dahil kumbaga sa kuryente magkaiba tayo ng linya. Yun nga lang, masasaktan ka rin. Ngunit para hindi ko gawin lahat ng mga yan kaibigan kong puting tupa, talikuran mo ang pagiging puting tupa. Gumawa ka ng kasamaan. Yung matutuwa ako Pag nagawa mo yun, mamumuhay kayong normal na tao na lang. Sunugin mo yung mga gamit na ibinigay sa'yo ng kapunungan. Gawin mo lahat yan kung gusto niyo ng katahimikan. Pagkasabi niya sa akin ng lahat ng yun ay tumawa siya ng tumawa. At pumikit siya saglit at pagbuka ng mga mata niya ay bumalik sa dati ang lahat. Si Buddy papalapit sa akin, dala-dala ang platong may pagkain. Si Roosevelt, parang wala lang nangyari. Patuloy siya sa pagkain. Tinititigan ko siya. Oh, bayaw, ito na pagkain mo. Ano ba nangyari sa'yo? Bakit parang ang lalim ng iniisip mo? May problema ka ba, bayaw? Tanong ni Buddy sa akin na inaabot ang plato ng may pagkain. Wala, bayaw. Masakit lang ulo ko. Pagsisinungaling ko kay Buddy. Kilala kita, bayaw. May gumugulo sa isip mo eh. Sige, kain na para makapagpatuloy na tayo sa inuman. Sabi ni Buddy na napapansin niya ang aking pagkawala sa sarili. Maya-maya pa nun, nagpaalam na si Roosevelt at hindi na sumabay sa inuman.
Pero may pahabol siyang sinabi bago umalis. Mauna na ako sa inyo lahat. Kaibigan, huwag mong kalimutan ang ating napag-usapan. Sabi ni Roosevelt na ngumingiti pa na nakakaloko. Tanging sinamoy Erwin lang ang mga tumugo ng pag-alis ng demonyong yun. Bayaw, ano ginawa sa'yo? Bakit parang galit ka na parang wala ka rin sa sarili mo? Bulong na tanong ni Buddy. Iwasan natin ang nilalang na yun, Buddy. Isa siyang demonyo. Hindi siya elemento, kundi isa talagang demonyo. Sagot ko kay Buddy. Nagpatuloy kami sa pag-iinuman at matapos kami ay agad na rin kaming umuwi lahat. Pagka-uwi namin lahat, nagmukmok ako sa kwarto. Nag-iisip ng malalim. Pinilit kong libangin ang sarili ko sa aking FB. Nakipag-chat pero sadyang iniisip ko yung sinabi ni Roosevelt sa akin. Hindi ko tatalikuran ang pagiging puting tupa ko pero paano kung tototohanin ng demonyong yun ang banta niya sa pamilya namin ni Buddy? Okay lang sana kung ako lang ang papahirapan niya eh. Napalingon ako kay partner sa sanggol na nakahiga ng mga oras na yun. Tinititigan ko sila at nalulungkot ako sa mga inosente na madadamay sa kapamakan. Diyos ko, kung naririnig mo ko sa mga oras na to, bilang kawal mo, bigyan mo ng bantay ang mga mahal ko. Huwag mong hayaang lapitan sila ng mga kalaban natin. Hinihiling ko sa iyo yan, makapangyarihan kong Ama. Maestro, sana'y naririnig mo ko. Tulungan mo ako sa kinakaharap kong banta ng buhay sa aking pamilya. Napatulo ang luha ko habang tinititigan ko ang dalawa na natutulog magkatabi. Lumabas ako ng kwarto dahil sumikip ang dibdib ko. Nalulungkot na nag-aalala sa mga oras na yun. Hindi ko magawa ang sinabi ni Roosevelt na gumawa ako ng kasamaan. Tinungo ko ang papuntang bukid pero hanggang sa paanan lang ako ng bukid. Gusto ko mapag-isa eh. Hawak ko ang cellphone ko at nag-FB ulit. Nagsindi na rin ako ng yosi para mapakalma ko ang aking nararamdaman. Pero bigla nilang may nagsalita mula sa aking likod. Kapag ganyan ka, matatalo ka talaga. Ang takot mo ang magpapatumba sa'yo. Ano na nangyari sa isang puting tupa na kilala kong matapang at minahal ko? Paglingon ko, ang maharlikang diwata pala. Wala kang pakialam. Ano na naman sadya mo? Bakit ka nandito na naman? Tanong ko sa diwata. Hindi pwedeng hindi ako makialam. Mahal kong Bana. Idadamay ng prinsipe ng dilim ang anak ko. At ayaw ko rin na mapahamak ang pinakamamahal kong Bana. Hindi mo matatanggal sa akin na mag-alala rin sa inyong dalawang mag-ama. Kaya pwede ba? Bawas-bawasan din minsan ang kasungitan mo. Naiinis ako makita kang ganyan. Hindi ako sanay na naduduwag ka. Ang mga puting tupa sa kabadbaran at mga pinsan mo ay mga mandirigmang mga kawal ng Diyos. Isa ka sa kanila. Kaya dapat maging matapang ka. Ipaglaban mo ang pagbabanta sa iyo ng alagad ng dilim. Handa akong tulungan ka sa bawat kinakarap mo dahil Bana kita. Kahit nagmumukha akong pinipilit ang sarili ko sa isang tao na wala namang pagmamahal sa akin. Titisin ko dahil mahal kita. Nag-hysterical na pagkakasabi ng maharlikang diwata sa akin. Pero nananatili na akong tahimik. Ano pang silbi ng tawagin mo ang sarili mo ng isang kawal ng Diyos mo? Kung ngayon naduduwag ka na, ipapahamak mo ba si Buddy, ang buong pamilya nila, ang anak mo? Ibalik mo ang dating ikaw. Sa dinami ng mga pinagdaanan mo, ngayon ka lang natakot? Sa sinabing yun ng maharlikang diwata, nabubuhayan ako ng loob. Anong gagawin ko? May dasal siyang napakalakas na galing sa kadiliman. Kabaliktaran nito ng liwanag. Ngayon kung may alam kang paraan, sa unang pagkakataon, hihilingin ko ang tulong mo. Hindi dahil asawa kita kundi para talunin at mapalayo ko ang mga mahal ko sa buhay sa kapamakan. Sagot ko sa maharlikang diwata. Pumunta ka sa sementeryo sa Biyernes ng gabi. Maghanap ka ng sanggol na inilibing. Hukayin mo ito at pag nahukay mo na magsindi ka ng kandila. Patuluan mo yung katawan ng patay na sanggol. Kausapin mo ang bangkay ng bata. Naibuka ang kanyang bibig at ilabas ang kanyang dila. Kapag ibinuka na ng bangkay na sanggol yung bibig niya at inilabas ang dila, agad mong kagatin at putulin ang dila nito sa pamamagitan ng ngipin. Pag naputol mo na ito, huwag mong lulunukin. Magpasalamat ka muna sa bangkay at ibalik mo siya sa pagkakahimlay. Ilibing mo siya ulit at umalis ka na sa sementeryo bago ka paabutan ng itim na anghel. Pag nakalabas ka na ng sementeryo, lunukin mo na ang naputol na dila. Ito ang paraan para pwede mo mahawakan ng prinsipe ng dilim at masasaktan mo siya.
Mas doble ang lakas mo sa kanya dahil taglay mo ang lakas na itim na anghel. Maghahalo ito sa iyong dugo bilang puting tupa. Pag nahawakan mo ang kalaban mo, pilitin mong makakuha ng buhok niya. Ilibing mo sa lupa at duraan mo. Banggitin mo ang pangalan niya at sabihin bumalik na siya sa impyernong pinanggalingan niya. Pagkasabi ng mahalikang diwata sa akin ng mga gagawin na yun, napalunok ako, napatitig na lang sa kanya. Abangan niyo ang kasunod dahil may mangyayaring nakakagimbal at nakakatakot na nangyari. Maraming salamat ulit sa mga patuloy na sumusubaybay sa kwento.